Women do not have to fit one image to deserve respect. Hindi kailangan educational creator ka, maninhin, conservative, o tahimik para masabing worthy kang respetuhin. Hello mga stories, welcome back sa isa na naman kay This is Lance content dito sa aking channel ng stories. Mga stories topic natin ngayon diretso at seryoso tayo ngayon. Nag-break her silence itong si Miss Lance tungkol sa pambabastos. Objectification sa mga balong paggamit ng pangalan niya para maliitin ng ibang babae. Sa totoo lang, dapat lang. Kasi ang problema kasi ngayon sa social media, ang daming tao na akala nila ang respeto ng babae may requirements, Yun, parang kailangan daw manihil, kailangan tahimik, kailangan decent ayon sa mga standards nila. Kailangan fit sa image ang gusto nila. At kapag hindi pasok doon, akala nila may lisensya na silang mambastos, Maling-mali yan maling-mali. Kasi sa video na ito, babasahin natin yung mga mismong post ni Miss Lance, na sa comment niya, tapos magbibigay ako ng diretsyan ng opinion ko dito. Okay? Simulan na natin, at may kung mayroon kayong ganitong klase usapan, wala paligo-ligo, may punto, mas mainam na i-subscribe sa aking channel. Currently, nasa 416 yan. Wow, thank you. Okay, kailangan natin yan. Tsaka like na lang dito para pa-like na rin. Hindi lang subscribe, like na rin yan, bawat video. Para magiging, kumalat, para makarating sa may mga ganyang, mga walang modo. Yan. Simulan na natin itong content na ito. Yan mga stories. So, itong, basahin natin itong mismong post ni Miss Lance. Ilalagay ko lang dito, sabi niya dito, gayahin niyo si Lance. Karespeto. Maging ako po mismo ang hindi rin nakaligtas sa pambabastos. Tapos sasabihin ng iba yan sa ibang babae, wala rin pong sense. Hindi ko po ma-consider na achievement na yung pagtaas ng followers kung may mga kababaihan naman kung ibinababa para lang may taas. Okay? Hindi po ako masaya na may mga kapwa babae na binabash, kinukumpara, o minamaliit gamit ng pangalan ko. Women do not have to fit one image to deserve respect. Hindi kailangan educational creator ka, maninhin, conservative, o tahimik para masabing worthy kang respetuhin. A woman can be confident, expressive, feminine, strong, matalino, creative, or simply comfortable being herself by posting photos, dressing a certain way, of expressing ourselves online. The way we dress is never an invitation for disrespect. Hindi babae, hindi ang aming kasuotan ang dapat pinapabago para itrato ng maayos. Ang pagsilip po ninyo sana ay ayusin. Ngayon naman, ibasa natin itong sub-comments niya. Sabi niya dito, sa mga bastos po natin sa followers, feel free to unfollow po. We don't need your support if it means objectifying women. Sobrang nakakalungkot ang issue na ito. Sana seryoso po natin lahat. Hindi lang po ako agad na speak up sa sobrang busy sa school. I understand that. Okay. Recent din po ako nakapag-content consistently ngayon. Hope you understand po. May God bless us all with self-reflection. Keep safe. At ito yung isang malinaw na mabigat niyang sinabi. Nakakalungkot, May isa pa yan, Nakakalungkot,
yung tipong pinaghirapan mo yung content mula research, school, edit, pero laging ang daming manyaki sa comment section. Hindi nakakatuwa. Okay. Mga stories, so, ito ang aking opinion ko dito. No? Una, tama si Lance dito. Si Miss Lance, okay? Walang debate doon. No? Wala akong kontra doon. Hindi dapat pinipili ang respeto. Hindi dapat reward ang dissenting pantrato sa babae. At lalong hindi dapat mag-checklist muna na bago sasabihin worthy ng isang babae ng respeto. Kapag ang mindset mo ay nire-respeto ko siya kasi maningkin siya, nire-respeto ko siya kasi hindi siya tulad ng iba, o gawin niyo siya para maging karespeto siya, karespeto kayo, no? At totoo yan. Hindi ka marunong rumespeto, namili ka lang kung sinong babae ang papayagan mong tratuhin ng maayos. At malaking problema iyon. Pangalawa, ang talagang nakasuwa dito, yung kahit wholesome yung content, hindi pa rin ligtas sa kabastusan. At ito ang gusto kong ibiin mga stories. Hindi totoo na kapag maayos ang content mo na safe ka. Hindi totoo na kapag educational ka, hindi ka na namamanyak. At hindi ang totoo na kapag conservative ka, re-respetuhin ka ng lahat. Kasi mismong si Miss Lance na may wholesome, informative, at maayos na image, nababastos at nababastos pa rin. Ganyan talaga ang internet space. Okay? Ibig sabihin, hindi babae ang problema, hindi niche ang problema, hindi pananamit ang problema. Ang problema kasi dito yung mga taong bastos na kahit anong nakita nila, binabastos nila. Kahit sabi ng simple, kahit naka-belo, mababastos at mababastos pa rin. Even thirst trap, kahit sinong babae dyan, nababastos din. At oo, talamak talaga ang ganitong klase ng ugali sa comment section. Hindi lang comment section, ang dami sa mga internet space. May mga tao na hindi na nanonood para matuto o maaliw. Nanonood sila para mag-objectify, mang-sexualize o mambastos, di ba? May mga ganyan. Diretso lang tayo, no? Hindi na simpleng fun behavior yan. Okay? Hindi na simpleng fun behavior yan. Mali na yan. Okay? Pangatlo, may isa pang mas disturbing ang issue dito, no? Kung totoo yung may mga kumakalat na AI-generated image, merong edited content o manipulated visuals, no, na ginagamit para i-romanticize, masisexualize, o ilagay si Miss Lance sa mga hindi naman niya pinayagan, katulad yung isang video, no, yung regarding doon, hindi na yan simpleng biro, just a digital harassment na yan. Okay? At dapat malinaw ito sa lahat, no? Dahil accessible online ng mga isang tao, hindi ibig sabihin na pwede mo na siyang gawan ng kung ano-anong AI content. At nakakatakot talaga. Fan edit o mga fantasy material na lagpas na sa consent at respeto. Nakakatakot talaga. Okay? Yung iba kasi, akala nila dahil edit lang naman, o AI lang naman, okay na. Hindi ganun. Okay? Kasi ginamit mo ang muka o yung pagkakailanlan ng mga isang tao para sa bastos, mapanira o hindi ka nais na content. Pambabastos pa rin yan, di ba? Kasi sa totoo lang, no, mas nakakatakot pa ngayon in the future okay? Kasi dahil mas mabilis at mas madali nang gumawa ng ganitong klaseng digital abuse, di ba? Kaya kaya kung may mga nakikita kayong ganyan, no, i-report, i-block nyo. Kung hindi i-block, talagang gusto ko talaga i-erase talaga yung kanyang account, yung mga YouTube,
yung mga accounts nila dyan, i-document nyo at saka huwag i-normalize. Okay? So, pangapat, ito yung isa sa pinakamalaking punto ko dito. May mga tao talagang niromanticize yung mga content o presence ni Miss La sa maling paraan. Okay? At hindi to simpleng panghanga lang magkaiba ang admiration sa objectification. Pwede mong sabihin, ang ganda ng content niya, ang refreshing ng delivery niya, may substance siya, di ba? Nakakaliw or informative. Okay yun, di ba? Pero kapag may dating may nagko-comments na parang naangkin na ang tao, sinesexualize yung mga image niya. Ang dami ko nakikita sa Facebook Nakakalungkot no? At nilalagyan ng mali siya kahit hindi naman yun ang punto ng content, doon na pumapasok ng kabastusan. Okay? At ang masama kasi dito mga souls, may ilan pang dinidisguise ito as support. Hindi po yun. Kasi kapag bastos kasi, hindi ka supporter. Problema ka sa community. Diba? At sa pang-lima, ito, ngayon naman, pag-uusapan natin mga kabilang side, no? Napansin din kasi online, lalo na sa mga ilang spaces, sa mga FB groups. Ang dami ko nakikita dyan, okay? May mga users na tila natatamaan, defensive, o tsaka minsan insecure sa mga attention na nakakuha ng Miss. Ganun talaga, okay? At maging diretso tayo dito, no? Kapag mga creator na sumisikat dahil sa mga wholesome at informative style niya, no? May ilan kasi talagang naiinis, lalo na yung mga sanay sila sa mga content na hype lang, yung mga nagta-thirst trap, ganyan, yung natatabunan, yung mga thirst trap, paulit-ulit lang, no? Natatamaan sila. Kumbaga parang, bakit yung pinahan niya, parang ganyan yung dating sa akin. Pero hindi ibig sabihin nun ay may karapatan silang i-downplay itong si Miss Lance. Inaiba siya o sabing overhype lang siya. May mga ganyan talagang isipin dyan. At hindi rin ibig sabihin na pwede nilang gawing personal ng issue dito. Okay? Sa tingin ko, may ilang tao talagang natatamaan ng comparison. No? Kaya imbes na intindihin ng punto, umaatake nila. Okay. Kaya ito ang advice ko sa kanila, no? Kung may insecurity ka sa klase ng content na mas pinapansin ngayon ng audience, no? Ayusin niyo ang content mo. Wag ang tao ang atakihin mo. Ano lang 'yun. Sumasayaw ka nga lang diyan nagiging insecure ka sa bata, ano ba? Kasi tandaan niyo, no, hindi kasalanan ni Miss Lance kung bakit may audience na naghahanap ng mas wholesome, mas malinaw, o mas may substance na content, di ba? Kasi, kailangan natin parang hinahanap-hanap niya yung parang may iba naman ganito, ganyan. Ayaw nila na parang na ulit-ulit na lang ganito, ganyan, diba? Yung pangalan nito, dito papasok pinaka-toxic sa pattern nito ng social media. Inaangat ng isang babae, parang ipagmukha na mas okay siya kaysa sa ibang babae. Ito mismo yung tinututulan ni Miss Lance, at tama siya dito. Kasi sa dulo mga stories na hindi naman talaga siya pinupuri ng buo. Okay? Ginagamit lang siya ng ilan bilang symbol ng manlait ng ibang kababaihan. Yung parang ganito yung dating yung parang dapat ganito ka para respetuhin ka. Dapat hindi ka katulad nila, gano'n, no? Tapos dapat ganitong image lang yung acceptable, parang gano'n. At at ang totoo kasi dito, kinokontrol yan Hindi respeto yan. Just kinokontrol ka. Hindi mo pwedeng gamitin ng isang babae para lagyan ng moral ranking ng mga ibang babae. Just double standard yan, men. At saka sobrang importante ni Miss Lance na mismo na nagsabi na dahil pinutol niya agad ang maling narrative. Okay? So, ito, gusto ko yung sabihin sa mga lalaki dyan, lalo sa mga comment section warriors. Hindi nyo kailangan maging manyak para masabing fan kayo. Hindi nyo kailangan maging bastos para masabing matutuwa kayo. Hindi nyo kailangan gawing sexual joke ang bawat post sa isang babae para maging relevant kayo. Kasi kung humahanga ka, maayos kang mag-comment, kung may respeto ka, ipakita mo sa salita mo. Kung supporter ka, huwag mong dagdagan ng discomfort ng creator. Simple lang yun, di ba?
At saka kung nasasaktan ka dahil pinagsasabihan ng mga bastos na followers, di ba? Baka kailangan mo rin tanungin mo sa sarili mo kung bakit ka tinamaan. Di ba? Tsaka walo, sa mga creators naman, lalo sa mga kababayan online, ito yung rito ko dito, no? Mag-set kayo ng boundaries. I-call out nyo yung mga kabastusan. Huwag nyo i-romanticize ang mga toxic attention. Kasi may mga tao talagang nagsasabi, ayaw mo na yan, engagement din yan. Ayaw mo na pansin, dagdag views din ganun. At least, sikat ka, ganun. Hindi lahat ng attention, magandang attention. Okay? Hindi lahat ng virality healthy. At saka hindi lahat ng followers worth keeping. Okay? At dito ako umangan kay Miss Lanzo kasi mali lang yung sinabi niya. We don't need your support. It means objectifying women. Okay? That's a leadership, that's a boundary, and that is self-respect. Okay? So, pang-siyam naman, ito ang gusto ko pinakatumatak dito sa lahat. Yung kapag binabastos ang mga babae, huwag niyong tanungin kung ano ang suot. Tanungin niyo kung bakit may bastos. Kapag may manyak sa comment section, huwag mong sabihin, kasi public figure. Kasi nag-propose siya online. At kasi, ganyan ang aura niya. What the fuck? may problema yung mga manyak ang nag-iisip, hindi yung hindi yung babae. Yung mga problema dyan, yung mga may mga manyak na nag-iisip, parang at kung may online spaces man niya na mas pinalala ng title, mga groups, comments, edits, memes o threads, mas lalong kailangan itong i-call out do. Okay? Kasi kapag pinabayaan mo ginayakit, kapag ginawa mong joke, kakapalan mo ka kapag ginawa mong normal internet behavior, mas maraming mabibiktima dito. Okay? At saka huling ratyado ko dito, na stories. Ang issue dito ay hindi lang si Miss Lance, even si Miss Red, Badona. Ang dami kong content about din yung naalala mo yung sa men they don't deserve, may kinotent ako dyan. So, di lang si Miss Lance, pati yung mga ibang na may ibang akong video para doon, diba? Siya lang ang isa sa mga malinaw na halimbawa na mas malaking problema online. At ang problema niyon ay ito. Ang dami pa rin tao na akala nila pwedeng nilang i-objectify ang babae. Kontrolin yung imahe niya at gamitin ang pangalan niya para husgahan ng ibang babae. Mali lahat yun. At kung may mga taong gumagawa ng mga edited, AI-generated o bastos na content gamit ang mukha ng isang creator, mas lalong itong dapat seryosohin. Hindi ito simpleng fandom. Hindi ito simpleng biruan. Okay? At hindi ito simpleng internet lang. Ito ay usapin ng respeto, consent, dignity, at online safety. At sa kabilang side na to, kung may mga online users o groups man ang umaatake kay Miss Lance dahil feeling niya natatamaan ng content o image nila, simple na masasabi ko dito. Ayusin ninyo ang sarili ninyo. Kung may market si Miss Lance, good for her. Kung may audience para sa mga wholesome content, good, di ba? Very good yun. Hindi niya kasalanan kung may mga taong mas gusto ang authenticity kaysa sa paulit-ulit na papansin na content, di ba? Sa mga bastos ng mga supporters na malinaw na rin. Kung ang support mo ay may kasamang objectification, hindi na kailangan dito sa internet. Di ba? At yun lang mga stories. Mga stories na anong take nyo rito, Sa tingin nyo, bakit kahit wholesome at maayos na content ng isang content creator, may mga bastos pa rin tao sa comment section? At
Ano ang dapat gawin ng mga platforms, creators, at viewers laban sa ganitong klase ng behavior? Comment nyo sa baba, no? Pero dito sa aking Mark Stories, malinaw tayo. Real talk lang, walang bastusan at walang pagtatanggol sa manyak culture. Dapat kinakancel yan. Kung nagustuhan ninyo yung mga video na to, no? Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba. As always, mga stories, thank you and have a great day with the stories. Bye!